Maganda nga pesting ahim. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? President Duterte hindi dadalo sa Quadcom. Yan po, no? So may mga binigay po siyang mga kadahilanan at ang pinakatampok po rito ay dahil ang Quadcom ay sinabi ni Pangulong Duterte na hindi kayo parehas. Meron na kayong konklusyon eh. Hindi pa umaatin, no? Hindi pa kayo hindi pa niyo naririnig si PRRD. May bintang na kayo. Ayan. Tsaka yung napapanood niya yung paraan ng pag-treat ninyo sa mga tinatagurian yung mga resource person. Kaya yan, nakakadismaya po yan para kay Pangulong Duterte. Pag-usapan din po natin, bakit po tila masaya yung mga Duterte supporters sa pagkakapanalo ni Donald Trump. Alam niyo po, sa totoo, maganda po para sa mundo. Ngayon lang, no? Sumipa kagad. Alam niyo, iniisip ko na yung kanina eh. Sabi ko kanina, papalo nito, panalo si Donald Trump. Papalo yung stock ng Tesla dahil si number one supporter niya. Tama yung iniisip ko, nakalimutan ko namang maglagay ng nakakapanghinayang. Yan mga alam mo yung mangyayari pero hindi mo nagawa ng paraan, no? Nalibang ako sa mataas na views ko eh. Sayang, oh. Alam niyo po kung gaano kataas ang Tesla ngayon? 11.65% ang tinaas ng stocks. Kung magkaka-ideya kayo, halimbawa, meron po kayong 10,000 o 100,000 sa Tesla. Yung pera nyo, magiging around 111,600. No? Kumita kayo ng 11,000 dahil nanalo si Trump. Ganun po epekto. Tapos green po lahat. Maganda po sa ekonomiya yung pagkakapanalo ni Donald Trump. Gusto po ng negosyo eh. Isa lang pala yung pula, yung Meta. Okay, yan po ang mapag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin na po natin, ano ba unahin natin? Kay Tatay Digong na po, no? Ito po, si Tatay Digong po, nagpahayag na po sa pamamagitan ng kanyang abogado, no? Nagbigay na po kasi siyempre inimbitahan naman siya para po sa November 7 bukas. Bukas po sana dadalo siya, inimbitahan siyang dumalo dito po sa Quadcom hearing, no? Alam na po natin yung mangyayari sa Quadcom pero siyempre dahil inimbitahan naman siya at siya ay dumalo po sa Senate hearing ay sinagot niya po ito sa pamamagitan ng isang sulat. Magugulat po kayo dahil totoong-totoo po yung sinabi ni Pangulong Duterte sa kanyang sulat. Iisa-isahin po natin, no, kung ano po yung kinatwiran niya. Maganda rin yung kay BP Sara kaya hindi umatin eh. Simple lang po yung kay BP Sara, no. Wala naman kayong bill. Wala naman kayong batas na balak gawin. Bakit nyo pinaatin yung mga tao? Parang natataplaugan sila eh. Thank you very much kay Christopher Kandari na nagbigay sa atin ng $499 na pangkape. Okay, ito po ang mga mahaba-haba po itong sulat na to ni Tatay Digong sa pamamagitan po ng kanyang abogado. Ito po ang sabi, Dear Honorable Barbers, I write on behalf of my client, Rodrigo Roa Duterte, former President of the Republic of the Philippines,
We received on behalf of the client on November 2, 2024, a letter invite for him to attend the public hearing of the Joint Committee on Public Accounts, Dangerous Drugs, Public Order, Security, etc., Quadcom, November 7, 9:30 p.m. Regrettably, yan, humihingi kami ng paumanhin. Upon consultation with him, my client respectfully manifests that while he respects and recognizes the authority of the Honorable Committee to conduct inquiries in aid of legislation, he cannot attend the public hearing as scheduled for the following reasons. Ito po yung mga katwiran ni Pangulong Duterte. First, with all due respect, yan, my client is already doubtful. Hindi, no? Dinirekta na sila. Ang aking kliyente, ay hindi naniniwala sa inyo dahil kayo mga mandrugas. Hindi po yun, hindi po yun. Bura. First, with all due respect, my client is already doubtful as to the Honorable House Quad Committee's integrity. Ayun. Ang ayon po sa aking kliyente, ayon daw po kay Pangulong Duterte, yung pong Quadcom, ang tingin niya ay kahina-hinala ang kanilang integridad. Pinagdududahan ni Pangulong Duterte yung integridad. Grabe, no? Direct to the point. Ayan. Okay, doubtful as to the Honorable House Quad Committee na ang kagalang-galang na Quadcom ay pinagdududahan ni Duterte ang inyong integridad, independence, and probity to conduct the legislative inquiry in aid of legislation. Sa madaling salita, kaduda-duda ang inyong intensyon. Bakit kayo nagko-conduct ng Quadcom Committee ng investigasyon? Ayan. Pinagdududahan ni Pangulong Duterte ang inyong integridad. Sa madaling salita, wala kayong integridad kaya ayaw niyang dumalo. Yung inyong independence, ibig sabihin ni Pangulong Duterte, may nagdidikta sa inyo na puwersa. At wala kayong kakayahan. Hindi. Lahat po ng mga translation ay galing lamang sa akin. Yan po ang pagkakaunawa ko. Okay. While my client's attendance is supposedly for him to provide valuable insights and to shed light on issues under discussion, particularly on extrajudicial killings, it is apparent that the inquiry is a mere political ploy aimed to indict him for crimes he did not commit. Ayun. Direct to the point, no? Sinabi kaagad na ang inyong ginagawa ay kunwari, kunwaring gagawa kayo ng batas. Kunwari kukuha kayo ng valuable insight ni Pangulong Duterte. Pero ang katotohanan, ito ay political moves ninyo para madiin si Pangulong Duterte sa krimen na hindi naman niya ginawa. Hindi, no? Dinirekta sila. Hindi kami atin dahil wala kaming tiwala sa inyong integridad. Questionable ang inyong integridad. Questionable ang inyong independence. At ang hinala namin, ginagawa nyo lang to bilang political ploy para idiin si Pangulong Duterte sa krimen na hindi niya ginawa. Hindi. Direkta. Wala na pong mas dedirekta dun. Wala na pong mas dedirektang sulat dun. Number one, pers pa lang yan. Ano po ang ibig nilang sabihin? Ito po ang patunay.
co-chairpersons Honorable Bienvenido Abante and Honorable Danilo Ramon Fernandez among the joint committee members have been very vocal of their position publicly that my client should be held liable for the crime of willful killing under Section 6 of Republic Act number 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, genocide, and other crimes against humanity. Haba nun, ha? O, pero ang sinasabi niya, ng attorney, si Bienvenido Abante at saka si Dan Fernandez ay publicly pinagbibintangan si Pangulong Duterte. Ito po mga co-chairperson to, direkta po inaakusahan kayo eh. Wala kayong integridad. Dahil ang balak nyo lang talaga, idiin si Pangulong Duterte sa krimen. Katunayan, pinagbibintangan ni Abante at ni Dan Fernandez openly na si Pangulong Duterte ay dapat managot. Paano atin yung mama? Alam nyo na pala. Alam na pala ninyo na may kasalanan siya under crimes against international humanitarian law, genocide, and crimes against humanity. Ang bibigat po. Openly, nagsasalita kayo na dapat managot si Pangulong Duterte tapos iimbitahin nyo? Bakit nyo iimbitahin? May akusasyon na kayo na siya ay nakagawa ng krimen. Kunwari lang, kasi as a resource person, di ba? Kunwari lang resource person, pero actually, gusto nyong idiin si Duterte. Okay, tuloy natin. At hindi po tanga si Pangulong Duterte para pagbigyan kayo. Yun. Galing mo, attorney. Yung Tagalog mo, pinakamaayos eh. Kaya, tuloy natin. If that is indeed their belief, kung talagang naniniwala si Abante at si Dan Fernandez na dapat managot si Pangulong Duterte sa mga krimen na idinidiin nila, eto raw ang dapat nilang gawin. Then the proper course of action would be for them to file the proper criminal cases against my client before the Department of Justice and for the latter to resolve whether probable cause exists or not. After all, we have fully functioning judicial system in our country. Sa madaling salita, ang ibig po sabihin, sa kadaldalan ni Abante at Dan Fernandez, nagsalita ng salita na dapat managot ang aking kliyenteng si Duterte, hindi na kami atin dahil madaldal sila. Sa kadaldalan nila, kaaakusan ng krimen, magsampa na lang sila ng kaso sa DOJ. Kayo pala binabato sa inyo. Dahil sa pa-interview kayo ng pa-interview. No? Sa mga interview nyo, inaakusahan nyo siya na may krimen na ginawa. Bakit nga naman a-attend dyan sa parang itatrap nyo pa siya riyan? Di ba? I-demanda nyo na lang. Okay, second pa lang to First pa lang yun. Maliwanag na maliwanag sa una pa lang, 'di ba? Ang liwanag na. Hindi po atin si Pangulong Duterte dahil hindi nyo pa siya natatanong, guilty na siya sa paningin nyo. Kung guilty na siya, sampahan nyo na ng reklamo. Sampahan nyo na ng kaso. At let the justice system sa Pilipinas, hindi naman po kayo mga huwes. Okay. Second, pangalawa pa lang po to. Huwag kayong mag-alala, dalawa lang yata itong punto niya. Okay, ay tatlo. Second, my client is likewise gravely concerned on how the Honorable House Quad Committee tried to persuade, if not unduly pressure, resource persons to admit matters under oath they lack knowledge of
or worse, unduly induce them to say something not true before the Joint Committee inquiry. Ayun. Okay, may mga kaso na po, no? Na nakita ng aking kliyente sa kanyang mga mata. Siyempre, dagdag ko na lang yung iba. Na kayo po, kung mag-treat kayo ng inyong mga kung pressurein ninyo yung mga uma-attend, ay ganun na lang. At may ebidensya, tuloy natin. My client, a former city prosecutor, even offered an opinion that it was a case of subornation. Hindi subordination, ha? Dan Fernandez. Subornation, an act of inducing someone to commit perjury, said a statement, if indeed true, cast doubt as to the Honorable House Quad Committee's integrity and impartiality. So, pangalawang bintang ni Pangulong Duterte kaya hindi siya atin dahil nagko-commit kayo ng pressure ninyo, yung mga pina-attend ninyo na magsalita ng mga bagay na wala silang alam. Meron pang alam na nagko-commit kayo ng subornation to commit perjury. Yan po yung kaso ni Grijaldo, di ba? Oh. So, pangalawa po yan. Yung una, hindi atin si Pangulong Duterte dahil pinagbibintangan nyo na siya na may kasalanan. Ikalawa, pinipilit ninyo yung mga umaattend dyan na perjury, ang mag-commit subornation to commit perjury. Ikatlo lang po to. Third, my client has already appeared before the Honorable Senate Blue Ribbon Committee. Yan. Last October 28. In the said hearing, which lasted for almost 9 hours, my client extensively discussed and shared this knowledge as to the alleged extrajudicial killings during his administration. More importantly, he gave valuable inputs on how to strengthen the war on illegal drugs, a demonizing element and national menace. So umate na raw siya sa Senate at pwede nyo na lang gamitin yung mga testimonya niya ron. Makaka-shortcut pa kayo. Di ba? Tama naman eh. Among others, ayan, sinabi niya po na may proposal na siya. My client respectfully suggests to save the government time and taxpayers' money if we were to attend the public hearing before the Quadcom, that the transcript of stenographic notes of the Senate inquiry conducted on October 28 be made available in full to the Quadcom. Sabi niya, kung a-attend si Pangulong Duterte, basahin nyo na lang muna yung kanyang testimonya para hindi tayo nag-aaksaya ng panahon. On this note, we attach to this letter the former President's opening statement before the Senate Subcommittee for easy reference and has added inputs to the ongoing legislative inquiry. So binigay po ni Pangulong Duterte yung kanyang opening statement. In view of the foregoing, it is my client's position that his presence before the Honorable Joint Committee in the public hearing set on November 7, 2024 at Quezon City is no longer necessary. Thank you. Very truly yours, Attorney Martin Delgra III. Ayan, Council of Former President. So sa pagtatapos po, hindi po aatin si Pangulong Duterte dahil walang kwenta ang inyong Quadcom. Ayan po, very thorough, di ba? Ano lang po natin, no? Kayo po ang sumisira sa Quadcom. Kaya hindi po dadalo si Pangulong Duterte dahil bias ang Quadcom, walang mangyayari yung mga testimonya dyan. Maraming nanonood na pinipilit ninyo na mag-testify yung mga taong wala naman alam sa pangyayari. Dahil meron kayong ginagawa, no, na pamimilit, yung subornation to commit perjury. Ayan, subornation.
Tindi, 'no? So, asahan niyo po na hindi na dadalo sa inyo. Muset na white ito, wala na namang notif. Sabi ni Amic na nagbigay sa atin ng ₱199. At si Bimbo Hernandez, $999. Thank you very much, Bimbo Hernandez. Okay. Ang ganda ng mga paliwanag ni Tatay Digong, no? Sa madaling salita, hindi niya na kinikilala kayo bilang parang pag-aaksaya ng panahon. Yung pag-attend dahil guilty na sa tingin niyo si Tatay Digong. Yan po. Masasaktan na naman yung Quadcom niyan. Masasaktan. Ano kaya ang gagawin naman ng Quadcom? Very very toro yun. Alam nyo, sa totoo lang, kayo, wala kayong kadala-dala eh. Imbita kayo na imbita kay Sara Duterte at sa mga tauhan niya. Bago naman kayo mag-imbita, may akusasyon na kayo. Ang ganda ng hamon ni Tatay Digong eh. Sigurado kayo sa mga pinagsabi nyo na guilty na, may kasalanan si Tatay Digong. Bakit nga naman hindi nyo sampahan, no? Bakit hindi nyo sampahan ng kaso sa DOJ? Hindi yung kaya nabibis po yung ginagawa nyo. Siyempre, yung mga yung pag sila lang, wala silang kakayahan eh. Hindi nila kayang magsalita ng katulad nila Tatay Digong. Yan sila, anong pangalan no? Sila Cassandra Ong. Kaya kung duruduruin nyo eh. Sila Mayor Alice Go. Hindi kayo ubra sa mga Duterte. Yan, direktang hamon sa inyo yan. Takan-takan na nga kami. Ganon din yung committee na nag-hearing dito kay BP Sara. Isa lang po yung hamon namin eh. Kung totoong may kaso kayo, sampahan nyo ng reklamo. Kasi hindi naman kayo korte. Bakit umaakto kayong korte dyan? Mas lalo kayong nagmamagaling. Mas lalo kayong mapapahiya sa mga Duterte at sa taong bayan. Lalo na ngayon. No? Lalo na ngayon na nanalo po yung sa US presidential election ang kanyang kaibigan na si Donald Trump. Punta tayo rito sa pangalawang topic natin. No? Bakit po tayo masaya kay Donald Trump? Malinaw na po yun. Mamaya na po kayo magtanong kung nalalaubuan po kayo. Ito po, may naglista po ako ng mga bakit po ako masaya. Una po, kinampanya siya ni Pangulong Duterte. Di ba? Natatandaan nyo? Isulat niyo yan. Isulat niyo yan. Sabi ni Duterte na ang ikakampanya ko sa mga Filipino-American, iboto nila si Duterte. Ay si Donald Trump. Hindi lang po dahil kaibigan, no? Malaking bagay po yung kinikilala siya ni Donald Trump bilang kaibigan. Kasi mga negosyante po to eh. Ito po si Donald Trump, hindi po to typical na politiko. Ito po yung yung politiko na negosyanteng politiko na sa kanya yung deal maker to eh. Kaya kaya niya makipag-deal sa China, kaya niya makipag-deal sa nakakatuwa kasi hindi na masyadong maagrabyado ang mga Duterte, no? Hindi na maagrabyado yung mga Duterte sa pakikitungo ng US. Kasi kung mananalo yung Kamala Harris, talagang tuloy-tuloy lang eh. Ikalawa, yung makikita natin ngayon na yung panggigipit kay Duterte, may hinala tayo eh, di ba? Yung panggigipit sa mga Duterte ngayon, dahil ang mga nakaupo ay Democrats, na kahawig ng pag-iisip ng mga dilawan. Tropan-tropa ng mga dilaw yan, parehang-pareho eh. Sila ng pag-isip. Ngayon, mapapanatag ang loob natin na kung may panggigipit man sa mga Duterte ngayon, ito po ay dala lamang
ng mga local politicians. Mabubura na po sa isip natin na ito ay may hand dito si Uncle Sam. Dahil kahit papano, kahit i-deny po yan ng mga loyalista, naririnig ko na po ngayon eh. Sinimulan na ni Ronald Llamas, tapos naririnig ko na to sa ibang mga vlogger na ang sinasabi nila, proud na proud kayo, bakit yung mga Marcos ba hindi ba kaibigan na Trump? Hindi po yun yung usapin, no? Kami sigurado kaming kilala ni Donald Trump si Tatay Digong. Ilang beses sila nagsama niyan, no? Kilala rin ni Donald Trump yung kapasidad ni Duterte. Halos magkapareho sila ng isip eh. Very practical silang mga tao. Kaya nila makipag-deal sa China. Yan yung unang-una. Ang mawawala sa atin yung provocation ng US laban sa China kasi hindi helpful para kay Donald Trump na makipaghirian sa China. Ibig sabihin, sa husay ni dahil negosyante siya at magaling siya negosyante, kita muna, di ba? Negosyo muna bago ang lahat. Kung kaya naman nila si Kim Jong-un, anong mga pangalan no sa North Korea? Si Kim nga ng North Korea eh. Kaya niyang pumunta ng North Korea eh, di ba? Kim Jong-un. Ito pa kaya si Xi Jinping. At may history na tayo na talagang kaya niya makipag-deal sa China economically. Yun lang naman ang gusto ng US, hindi sila maagrabyado sa posisyon nila eh. So mawawala na yung tension na mag-amina na tayo. Yung tension po dyan sa West Philippine Sea, udyok lang naman na US din lang yan. Di ba? So kung wala na po sa equation yung magkaroon pa ng another war, tandaan natin, nagsulputan yung mga world war, mga iba't ibang war sa daigdig dahil hindi kayang kontrolin ang pinaka-policeman ng mundo, US eh. Hindi kayang kontrolin ng dating presidente ng US. Lutang. Parang, wag na natin kumpara, hindi naman talaga naging presidente si Lenny. Lutang po kasi yung presidente nila. Kaya, hindi niya makontrol yung Ukraine-Russia, hindi niya makontrol yung Iran at Israel. Kaya pagulo po eh. Maganda to si Donald Trump dahil uunahin niya yung benepisyo ng mga negosyante. At hindi po magbe-benefit yung mga negosyante sa gera ng gera. Ang nagbe-benefit po sa gera ng gera, yung mga may negosyo pong war machines. Yung may mga negosyo po ng mga weapons ng war na tinitinda sa iba't ibang bansa. Karamihan po niyan, ito po, si Donald Trump, hindi po, no? Yung negosyo po ng mga Apple, mga Tesla, yan yung isip niya. Yung magtayo ng mga Trump hotels sa mga bansa. Kita mo, may Trump hotel na yata sa Russia, may Trump na rin sa China. Ganun, nakikipag-deal siya sa mga bansa para magtayo ng kanyang, 'di ba? Trump Towers. Hindi na siya presidente, nakatayo pa yung mga Trump Tower niya sa iba't ibang bansa. Ganun eh. Negosyo tayo. Magnegosyo tayo, wag tayo magdigmaan. Meron din kasi mga sektor sa Amerika, meron din naman pong kumikita sa digmaan. Kaya udyok sila na undyok na digmaan. Yan sila Joe Biden. Malalakas kumita sa digmaan niya. Kaya yung interest po nung presidente, pabor sa atin yun. Kasi negosyo. Di ba? Mawawala na po yung udyokan dito sa West Philippine Sea.
Kita niyo po titino yan. Hindi na po yung dati na matensyon. Kayang-kaya i-deal ni ano yan eh. Kayang-kayang i-deal yan. Tapos tatahimik, mumura presyo ng mga mumura presyo ng mga langis. Gaganda kahit papaano si Donald Trump eh. Magandang ekonomiya pag si Donald Trump. Okay. So mawawala na po yung US pressure. Hindi na po natin iisip kasi kahit ngayon iniisip natin to. Si Martin lang ba to? Tsaka si mag-asawang Marcos lang ba talagang gumigipit sa mga Duterte? O may mas powerful pa dun sa US? Yun yung iniisip natin ngayon, di ba? Pero kung mawawala po yung power galing sa US at ito ay purely sa Pilipinas lang, wala pong panama yan. No? Wala pong panama. Dito po, kung ma-eliminate po yung US pressure, kayang-kaya po ng mga Duterte itong mga local politicians. Yun yung sinasabi natin, no? Hindi po makakapalag sa mga Duterte yan. Mas magaling ang mga Duterte. Nakakatakot kasi kung meron silang backup ng US. Tinitiyak ko sa inyo, kung may babackupan si Donald Trump, hindi po tong Marcos. Kasi wala siyang pakinabang sa, di ba? Kinakailangan niya na magaling na pinuno para mag-thrive yung mga negosyo nila. Tsaka nyo na natin problemahin yung EDCA. Huwag nyo na munang problemahin. Ang maganda dito, malilesen yung pressure natin sa China. Kasi kayang makipag-deal ni Trump sa China. Ito kasi dating administrasyon ng US, panay sinisiga nila yung China eh. Si Donald Trump hindi. Okay. Kaya yon. Ikalawa. Ikalawa pa lang. Hindi. Pangalawa yung war eh. Kahit pa paano mapapahinga po yung daigdig, no? Naniniwala po si Putin. Pronouncement na to ni Putin, naniniwala siya na pag nanalo si Donald Trump, matitigil yung gera ng kung si Putin mismo naniniwala. Lalo na po si Zelensky, alam niya po pag nanalo si Donald Trump, tigil na yung gera. Bakit? Kaya po nag-exist yung gera dahil sa suporta ng Amerika kay Zelensky. Daang bilyon po yung binubuhos ng mga Amerikano kay Zelensky. Alam na natin yan eh. Nakita ko po yung video nun, mangyak-ngyak si Zelensky, nagsusumbong kay Donald Trump. Tapos sinabon siya ni Donald Trump. Ikaw, kapitbahay mo lang si Putin, mag-usap kayo ni Putin. Hindi yung pupunta ka rito para manghihingi ka, para gegerahin mo si Putin. Makipag-deal ka lang kay Putin. Nakita ko po yung video na yun. Wala pong aasahan si Zelensky na mananatili po yung ayuda. Ayuda lang po ng Amerikano yan, kaya akala nyo ba tutuloy pa yan sa Zelensky pag wala na ayuda? Yan ang panakot ni Zelensky. Sabi, pag hindi nyo kami binigyan ng pera, kayong mga West countries, Europe and America, pag hindi nyo kami binigyan ng pera, mananalo yung Russia. Di yun na nga mangyayari niyan. Mapipilitan siya makipag-deal ng tapusin na yung gera. Si Putin, naniniwala kay Donald Trump na mapapatigil niya yung gera. Si Zelensky, wala siya magagawa kasi hindi na siya susuportahan money. Medyo mahirapan yung dito pa sa Israel kasi maka-Israel din. Maka-Israel din si Donald Trump eh. Kaya tignan natin kung ano. Pero itong Russia, Ukraine, malaking bagay po yan pag natigil po yung gera niyan. Kaya very practical. Maganda po sa mundo yung pagkakapanalo ni Putin. Ni Donald Trump. Okay. Ikatlo, galit din po si Donald Trump sa ICC. Kaya pabor na pabor yun.
Anong power na ng mga Marcos, 'di ba? Kaya naman may nagba-back up sa kanila eh. Bina-back upan sila ng malalakas na bansa. Eh ngayon, ang backup na ayaw ni Donald Trump sa ICC. Galit si Donald Trump sa ICC. May instances na inaano niya yan, yung parang si Putin din, galit din sa ICC. So, mawawala yung malakas na backer nila sa ICC. Kung paano sa play yan, makikita natin yan. Eh mga pro-Americans naman yung nagtutulak eh. Yung mga nagtutulak po na kay Tatay Digong sa ICC, panay pro-Americans naman yan. Hindi naman sila kukontra sa Amerikano eh. Kung yung presidente ng US ay galit sa ICC, baka mas makikita nyo po ano yung mas gusto nila, yung pagiging protektahan, yung pagiging pro-American nila o yung pagmamahal nila sa ICC. Wala naman din yan. Kaya nilang tablahin din yung ICC. Kaya maganda yan. Wag na po tayo magbulahan. No? Malaki talaga yung impact ng US dito sa Pilipinas. Kaya kung galit po ang presidente ng Amerika sa ICC, maganda-ganda po ang galawan natin ngayon. No? Okay. At ikatlo, syempre, nakabawi po tayo sa mga media. Alam nyo, galit din. Yung media po sa Pilipinas, katulad din ng media sa US yan. Galit din kay Donald Trump. No? Kung paano po sinisiraan ng media dito sa Pilipinas si Tatay Digong at ang kanyang anak na si Sara Duterte, ganun din po sinisiraan ng media si Donald Trump doon sa Amerika. Kaya yung mga nakakabawi tayo sa media na ganyan, masaya na tayo. Kasi idol na idol nila yan eh. Idol nila yung media ng kung anong ginagawa ng media doon, yun din ginagawa rito. Hindi nga lang nila ma-penetrate yan. Mga idol nila, ano yan, nila Risa Ontiveros, nila Kiko Pangilinan, yung mga Democrats. Kaya masaya po tayo na natalo sila kasi masama rin sa loob nila yan. Wala na silang kakampi na US na malakas-lakas na babackup sa mga kalokohan nila. Kaya yun, masaya tayo ron. Ako, personally, masaya ako na nanalo si Donald Trump, no? Makakagaan-gaan tayo, mawawala masyado yung pressure natin sa ICC, mawawala yung pressure natin sa US kasi kung local lang po, local politician lang yung manggigipit kay Duterte, kaya yan. Eh putya pa, bakit hindi gigipitin na US to si Digong 'di ba? Minumura nga niyan sila yung mga Democratic president dati. Oh. Kaya kung dito lang parang sabihin ni ideklara na kung may deklarasyon si yung undeclared declaration kung merong undeclared declaration na sige, hands off ako dyan sa politika sa Pilipinas. Panalo na tayo. Paano mananalo yung mga yan? Kay Duterte. Kaya naman malalakas loob niya mga yan, mga pro-US yung mga yan. Eh kung si Donald Trump yung kaibigan ni Duterte. Alam ni Donald Trump ang kalidad eh. Sabi nga sa inyo, yung mga magagaling na leader, sila lang nagkakaamuyan. Naaamoy ng mahusay na leader, yung mga nagli-leader-leaderan lang. Parang mga matatalino, naaamoy din ng mga matatalino yung mga yung mga nagtatali-talinuhan lang. Madali naman po kasing malaman yun. Ganon din po yung leader. Naamoy nila yung leader-leaderan lang. 'Di ba? Kaya maiis yung pressure ng US sa mga Duterte. Parehas lang. Hindi na kayo yung masyadong pinapaboran. Kung parehas lang, Duterte against sa mga local politician, kakainin ang buhay ng mga Duterte yan. Ang nakakatakot kasi talaga yung US pressure eh. Maraming nape-pressure doon eh. Mag-iis na rin yung
yung pressure natin sa China dahil makikipag-deal si kayang-kaya makipag-deal. Meron na silang deal noon, meron pa silang economic lang naman ang hilig ni Donald Trump eh. Kayang-kaya niya makipag-deal economically na parehong makikinabang yung China at saka US dito sa Asia at sa buong mundo. Ay, akala nyo ba yung China sa Asia lang? Buong mundo na yan, kakompetensya ng US yan. Africa, marami na ring investment ng China at sa iba't iba. Sa America mismo, Central at South America, marami na. Okay, yan lang po ang ating topic.